Welcome to April's Scream Vlog. Kumusta po kayong lahat? I hope na nasa mabuting kalagayan po kayo. Purihin at pasalamatan natin ang Panginoon dahil binigyan niya po tayo ng pagkakataon para matuto. Gusto ko din pong magpasalamat sa inyo na patuloy po na sumusubaybay sa ating channel po. And good news po dahil meron na po tayong 168 subscribers. Alam niyo po, this serves as my inspiration to create more videos. Maswerte po kayo na nanonood dito dahil marami pa po kayong matututunan. So, if this is your first time to watch my video, just click the subscribe button below and hit the bell button beside so that you will be kept updated every time I upload a new video regarding criminology's licensure examination review here on my channel. Let's start our topic with a question. This is defined as a transition which occurs in the development of fire when, for example, most of all combustible surfaces within a room are heated above their ignition temperature at the same time. Letter A, ignition. Letter B, starter. Letter C, flashover. And letter D, intensity. Ang sagot po natin is letter C po. That is flashover po. Sa stages of fire, meron po tayong 5. Ito po yung ignition, growth, flashover, the fully developed, and the decay of fire po. Kapag sinasabi po nating ignition, ito po yung period wherein the 4 elements of fire come together and combustion begins po. So ito po yung period kung saan po yung heat, oxygen, at fuel is nagkaroon po sila ng chain reaction na tinatawag po natin. Simple lang po ang ignition. Yan yung pagsindi ng ating fuel. Sa ignition po is kailangan po natin yung ating tinatawag na ignition temperature po. Ano po ang ignition temperature? Ang ignition temperature po is yan po yung temperature na kailangan po para yung ating fuel is mag-create po siya ng tinatawag natin na fuel vapor po. So kahit natanggalin mo na yung panindi sa ating fuel, yung ating fuel is mag-cause na po yan ng self-sustained combustion na tinatawag po natin. Ang ignition temperature is tinatawag din po natin na kindling temperature. After ignition po, magkakaroon na po tayo ng fire plume above the fuel. Yan na po yung tinatawag natin na growth po. Take note, sa growth po is meron po tayong center line of heated smoke above the fire po. Yan po yung tinatawag natin na fire plume. So habang lumalaki po yung ating fire plume, it draws the air from the surrounding space into the column of fire in order po to support that combustion. Take note po na ang ating movement ng apoy is V-shape. So bakit V-shape po? Kasi ang movement po ng apoy is going upward and outward. If a fire happens inside a room po, now, di ba sa growth po is may fire plume po tayo dyan. Then yung fire plume na to will create a hot gas layer at the ceiling of that room po. Now, yung hot gas layer at the ceiling po will create a radiant heat that moves downward, which will hit different combustible materials which will produce fuel vapors o yung free radicals na tinatawag po natin. Then, ang next step po natin dyan, yung mga fuel vapors natin or free radicals natin po will be suddenly ignited by heat po. Then, magkakaroon na po tayo dyan ng biglaang pagliyab ng apoy. Yan na po yung tinatawag natin ngayon na flashover po. Ang flashover po is yan po yung transition between the growth and the fully developed stage of fire. But take note po na ang flashover is not an specific event of a fire po. Magkakaroon lang po tayo ng ating tinatawag na flashover po kapag yung mga fuel vapors or free radicals po by the fuels will be suddenly ignited producing a fireballs or yung biglaang pagliyab ng apoy na tinatawag natin. Yung mga kagaya ko pong nagluluto dyan gamit ng panggatong po. Kung na-observe niyo po yung situation kung saan habang nagluluto pa tayo at namatay po yung apoy ng ating panggatong at nagkaroon po dyan ng usok. Kung mapapansin niyo po, kung ihipan natin or we throw a lighted matchstick sa ating panggatong po, biglang liliyab po yung apoy. Biglang babalik po yung apoy ng ating panggatong. Yan po yung tinatawag natin na flashover. Now, ang next step po natin dyan is yung tinatawag natin na fully developed. Ito po yung fire stage kung saan po lahat po ng combustible materials in an area po is involved na po in fire po. So, pag sinasabi po natin combustible materials, yan po yung mga materials na nasusunog po. Ang last step po natin
is yung tinatawag natin na decay stage po. Ito po yung fire stage kung saan po the fire consumes all the combustible materials in an area and the rate of heat begin to decrease na po. Now we have our next question. Heat is energy transit. It flows always from a substance at a blank temperature to the substance of blank temperature. Letter A, higher to lower. Letter B, lower to higher. Letter C, middle to extreme hot. Letter D, extreme hot to middle. Ang tinatanong lamang po dyan is paano daw po yung movement ng heat. Galing ba sa substance with a lower temperature, papunta sa substance with a higher temperature? Or yung heat ba is galing ba sa substance with a higher temperature, papunta sa substance with a lower temperature? So anong sagot po natin dyan? That is letter A po. Ang movement po ng heat is galing po sa substance with a higher temperature going to the substance of a lower temperature. Ang next topic po natin is yung mga phases of fire po. Sa phases of fire, meron po tayong tatlong proseso dyan. Una, that is the incipient phase. Next is the pre-burning phase. And last one, we have the smoldering phase. So kapag stages of fire, meron po tayong 5 process po. Pero kapag phases of fire, we have only 3 phases of fire po. So ang una dyan is the incipient phase po. So, ang incipient phase po is, andyan po dyan yung ating initial stage na tinatawag. So, andyan po dyan yung ignition at saka growth po na matatagpuan sa stage of fire po. Sa incipient phase po, we have the temperature of 400 to 800 degrees Fahrenheit po. And then, yung level of oxygen dito is 21% of oxygen po. Then, etong stages of fire po, or ito yung phase of fire na can be easily controlled and subdued po. Our next phase is the pre-burning phase po. Take note po na ang pre-burning phase is tinatawag din po natin na pre-radical phase po. Andito po yung flashover at saka fully developed stage of fire po dito. Ito po yung phase of fire kung saan po lahat po ng materials or structure sa isang area po is nasusunog na po. So ang oxygen natin dito is bumaba po. Nasa 16 to 18% level of oxygen na lang po. Pero ang ating temperature dito is tumaas po. Andito po yung ating maximum heat at saka yung temperature natin can exceed to 1330 degrees Fahrenheit. Pero ang ating base temperature is nasa 800 to 1000 degrees Fahrenheit. Pero ang ating sailing temperature is nasa 1,600 degrees Fahrenheit. Now, ang last phase of fire po natin is yung tinatawag natin na smoldering phase po. Sa smoldering phase po, wala na pong flame. Pero ang nasa loob po ng room is a heat and dense smoke. So, andito po yung ating carbon monoxide po. Now, andito rin po yung tinatawag natin na backdraft po. Okay? So, ang backdraft po is the explosion caused by the sudden introduction of oxygen into a fuel po under pressure po. Di ba po sa smoldering phase is wala po tayong apoy dyan. Ang meron po dyan is heated fuel. So, kapag biglang buksan yung pintuan at saka yung bintana po natin, biglang papasok po yung air o yung oxygen sa loob ng room. Na ngayon po, biglang magkakaroon ng mixture yung fuel, heat, then oxygen, and then yung circumstances na yan will cause an explosion po. So, salamat po ulit sa pakikinig. Dito na po nagtatapos ang ating discussion. At kung may natutunan po kayo sa video ito, so just like and subscribe na lang po, and then pakishare po para makatulong po tayo sa iba na nagre-review po ng criminologist licensure examination po. So see you po on my next video.